Unang linggo pa lang ng Disyembre, meron ng aksidenteng naputukan ng kwiti sa Calasiao, Pangasinan. Dito naman po sa Maynila, naghahanda na ang Jose Reyes Memorial Medical Center para sa mga posibleng mabiktima. Balitang hatid ni Oscar Oida. 8 na nasugatan sa Barangay Buenlag, Calasiao, Pangasinan matapos aksidenteng pumasok ang isang kwitis sa jeep na ginagamit sa libing. Isang batang 5 taong gulang at kanyang nanay ang sugatan. Nung paghinto, hindi naman namin alam na yung paputok pala sinindihan na nila. Nung pagbaba na namin sa upuan at narinig na namin yung putok, hindi namin akalain na doon pala sa jeep namin babagsak yung paputok na yun. Ang Jose Reyes Memorial Medical Center naghahanda na sa pinangangambahang pagdagsa ng mapuputukan ngayong Kapaskuhan. Ito yung mga instruments na ginagamit nila ng mga orthopedics. Yan. Ito yung pamputol. Kunyari, naputol na, you have to remove the bone. So ito yung ginagamit, yung rondure. No? Matalim yan. Isa ang Jose Reyes sa pangunahing pinagdadala ng mga nabibiktima ng paputok sa Maynila. Noong nakarang taon, umabot sa mahigit 100 ang naisugod dito. Mas maganda kung hindi sila magpaputok and use alternative means. Ngayong taon, wala pa naman daw dinadala sa kanila na naputukan. Hindi raw dapat baliwalain ang sugat na natamo sa paputok. Yung tetano kasi, naapektuhan kasi yung mga nerves niya ng pasyente. And usually pagpe-present yan, usually about mga 2 to 3 weeks after the injury. So pwede niyang ikamata yun. Ang dapat daw gawin, linisin agad ng tubig at sabon ang pulbura, balutin ng malinis sa tela at agad dalhin sa ospital. Oscar Oida, GMA News.